Hindi naman gobyerno ang kalabang ko dito. Mga masasamang tao ang kalabang ko dito. Kaya alam ko ang galaw nila. Pati kalaban, gumalaw na rin. Alam ko na yung mga galaw nila. At least kahit pa paano, alam na namin kung paano na namin sagutin. The corporate killings ay mas malala pa, mas karumal-dumal. Mga kaalam, usap-usapan na naman ngayon ang kaso ng mga nawawalang sabonggero. Matagal nang naghihintay ng sagot ang mga pamilya, pero hanggang ngayon marami pa ring butas sa investigasyon. Nitong mga araw, mas naging matindi ang galaw ng Department of Justice dahil pinipilit nilang ilabas lahat ng affidavit na may kinalaman sa kaso. At dito na lumitaw ang pangalan ni Atong Ang. May mga pahayag na siya raw ay nagbigay ng milyon-milyong piso kaugnay sa pagkawala ng mga sabonghero. Kaya tuloy, marami ang nagtataka kung bakit tila kabado siya sa aksyon ng DOJ. Ano ba talaga ang alam nila at bakit parang biglang umiinit ang sitwasyon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kung babalikan natin, simple lang dapat ang proseso. May mga saksi, may mga pulis na iniimbestigahan at may mga dokumento na isinasama sa kaso. Pero ayon sa kampo ng isa sa mga akusado, si Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, hindi raw patas ang takbo ng investigasyon. Ang punto nila, hindi lahat ng affidavit ay nailabas. Kung totoo ito, malaking problema ito dahil paano magiging buo ang larawan kung kulang ang ebidensya? Kaya nga agad silang gumawa ng hakbang. Ang abogado ni Encarnacion ay nagsumite ng formal na hiling sa DOJ na ilabas lahat ng affidavit na hawak ng mga investigador. Ang tanong ngayon, bakit daw piling dokumento lang ang ginamit bilang basehan? At kung sakaling may mga nakatagong salaysay, bakit hindi ito isinama? Hindi lang ito issue ng teknikalidad. Ang nakataya rito ay hustisya para sa mga pamilya at patas na paglilitis para sa mga akusado. Habang mainit ang usapan sa korte, mas lumalim din ang kwento ng magsalita ang whistleblower na si Julie Patidongan o mas kilala bilang Totoy. Siya mismo ang nagsabi na may halagang 50 milyong piso raw na binigay si Atong Ang sa tatay ng isang sabonghero. Kung totoo ito, bakit may ganitong transaksyon? Ano ang kapalit ng perang iyon? At bakit ngayon lang lumabas ang ganitong mga pahayag? Kasabay ng mga pangyayaring ito, nagpapatuloy ang paghahanap sa Taal Lake, ilang linggo nang may diving operations pero wala pa ring malinaw na sagot. Ang mas mabigat pa, hindi tumugma ang mga DNA sample na nakuha sa lugar, kaya dumami ang haka-haka. Sinasabi ng ilan, baka hindi lahat ng sabonghero itinapon doon. May mga nagsususpetsa pa na baka may ibang lugar na pinagtataguan, posibleng isang underground facility. Kung ganun nga, mas nagiging malinaw na planado at organisado ang pagkawala ng mga sabonghero. Kung titingnan, hindi na lang basta pagkawala ang kaso. Para itong isang komplikadong operasyon na may pera, koneksyon at impluensya. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit pati pangalan ni Atong Ang ay nadadala sa usapan. Kung ikaw ang nasa posisyon niya, hindi ka rin ba kakabahan kung ganitong klase ng investigasyon ang nagsilalabasan? Lalo na ngayong may mga saksi na nagsasalita at may DOJ na pilit naghahanap ng kumpletong ebidensya. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging mabigat ang pressure. Ang mga pamilya ng sabonghero ay patuloy na humihingi ng hustisya habang ang depensa ng mga akusado ay pilit na ipinapakita na hindi sapat ang ebidensya laban sa kanila. Kaya mas lumalaki ang papel ng DOJ sa kasong ito. Ang bawat affidavit, bawat dokumento at bawat pahayag ay maaaring magbago ng direksyon ng kaso. Kung babalikan natin, tila kampante ang ilang personalidad na sangkot. Para bang kumbinsido sila na hinding-hindi na mahahanap ang mga nawawala. Parang sigurado na sila sa magiging resulta, isang laban na hindi patas at para bang nakatakda na sila na agad ang mananalo. May mga nagsasabi pa na yung mga sabongherong di umano'y nadaya kay Charlie ay matagal nang nakalibing, hindi lang sa mababaw na hukay, kundi sa malalim na lugar na sinadyang itago sa publiko, sa mga investigador at sa sinumang naglalakas loob na humingi ng hustisya. Yung mga buto na natagpuan sa Taal Lake, ayon sa haka-haka ng ilan, ay isa lang daw maliit na piraso ng mas malaking kwento. Para sa kanila, distraction lang ito.
parang pang-divert ng atensyon habang ang mas mabigat na katotohanan ay nananatiling nakatago. Pero tandaan natin, lahat ng ito ay haka-haka pa lang. Wala pang konkretong ebidensya. Hindi ibig sabihin nito na bibitawan ng DOJ ang testimonya ni Patidongan o titigil ang Coast Guard sa kanilang pagsisid. Ang malinaw lang, may isang panawagan ang publiko na baka may mas malalim pang kwento kaysa sa opisyal na inilalabas na bersyon ng kaso. Dito nga nahahati ang naratibo. Sa isang banda, nandyan ang opisyal na investigasyon, diving operations, mga affidavit at mga trial na paparating. Sa kabila naman, may madilim na haka-haka tungkol sa isang underground facility. Isang posibleng dahilan kung bakit hanggang ngayon nananatiling misteryo ang pagkawala ng mga sabonghero. Ang masakit pa, sugat ito sa puso ng mga pamilya na hindi maghihilom hanggat hindi nila natatagpuan ang katawan ng kanilang mahal sa buhay. Hindi para dagdagan ang kanilang sakit, kundi para maibalik ang dignidad at matuldukan na ang mahabang panahon nilang pangungulila. At dito na pumapasok ang isang napakainit na development. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, hihilingin mismo ng Department of Justice na alisin si Julie Patidongan o mas kilala bilang Totoy sa listahan ng mga akusado. Gagawin daw siyang state witness. Kung totoo ito, magiging malaking pagbabago ito sa kaso. Dahil mula sa pagiging akusado, posibleng siya na ngayon ang maglalantad ng buong kwento sa likod ng pagkawala ng mga sabonghero sa Manila Arena. Kung matatandaan, si Totoy ay nahaharap dati sa kasong pagdukot. Pinayagan siyang magpiyansa kaya pansamantala siyang nakalalaya. Pero ngayon, nagbago ang ihip ng hangin. Malinaw na ginagamit ng DOJ ang kanyang testimonya bilang susi para mabuo ang larawan na hanggang ngayon ay malabo pa rin sa mata ng publiko. Pero nilinaw din ni Remulla na wala pang final na desisyon. Sinusuri pa kung sapat at totoo ang lahat ng kanyang ibubunyag bago siya gawing opisyal na saksi ng Estado. Samantala, hindi rin tumitigil ang search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Tumagal na ng higit 4 na araw ang kanilang diving operations. Isa itong patunay kung gaano kabigat ang trabahong ginagawa ng mga autoridad para lang tuluyang makahanap ng sagot. Pero sa kabila ng lahat ay nananatili pa rin ang tensyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging komplikado ang kaso. Ang mga revelasyong lumalabas ay tila sinusubukang baguhin ang mismong takbo ng kwento. At heto na nga ang nakakayanig na pahayag mula mismo kay Totoy. Ayon sa kanya, hindi raw basta simpleng pagkawala ang naganap. Sa likod ng sabungan at mga lihim na kasunduan, umiikot ang mas mabigat na puwersa, ang pera. Pera umano ang ginamit para patahimikin ang mga pamilya ng biktima. Ayon kay Totoy, mismong kampo raw ni Charlie ang nag-alok ng malaking halaga sa mga kaanak ng nawawalang sabonghero. Hindi raw ito simpleng tulong pinansyal, kundi kapalit ng katahimikan. At may isang pamilya raw na pumayag, ang pamilya ni John Claude Inunog. Ang halagang inialok, 50 milyong piso. Isang numerong kayang magpabago ng buhay ng isang ordinaryong tao kung saan pwede ka nang makabili ng bahay, lupa o negosyo. Pero sa kaso ng mga nawawala, naging kapalit daw ito ng hustisya at dignidad ng isang anak. Kwento pa ni Totoy, hindi naging madali ang pinagdaanan ng mga pamilya. Simula pa lang ng investigasyon, ramdam na nila ang bigat ng panggigipit at ang malamig na banta na tila nakasunod sa bawat hakbang nila. Ayon sa kanya, hindi raw simpleng pakikiramay ang dala ng mga tao mula sa kabilang kampo, para raw itong kasunduan na nakatali sa pangako ng kaligtasan. Kung tatahimik ka, ligtas ka. Pero kung magsasalita ka, kapalit naman nito ay kapahamakan. Sa bigat ng sitwasyon, napilitang pumayag ang pamilya. 50 milyong piso ang naging kapalit ng kanilang katahimikan. Pero hindi raw ito katahimikan na galing sa puso, kundi katahimikan na nilamon ng takot. Isang sigaw na tinakpan ng makapal na salapi na nakalatag sa kanilang mesa. Dito na nagsimula ang matinding tanong ng publiko. Paano nagawa ng isang ama na tanggapin ang alok habang ang sarili niyang anak ay nawawala? Para sa ilan, malinaw ang sagot, takot at banta. Walang normal na magulang ang tatanggi kung buhay nila mismo ang nakataya. Pero may ibang nagsasabing hindi ito ganun kasimple. Kasi kung pilit talaga,
Bakit mismo ang ama ang tumanggap ng pera? At bakit pa tumagal ng ilang panahon bago lumabas ang kwento? Dahil dito, nahati ang pananaw ng mga tao. May naniniwala na biktima rin ang pamilya Inunog na napilitang pumili sa pagitan ng buhay nila o hustisya ng kanilang anak. Pero meron ding naniniwalang ito ay isang desisyon na parang pagtataksil sa iba pang pamilya na patuloy lumalaban kahit walang kapalit. Habang lumalalim ang usapan, mas nagiging malinaw ang sugat na iniwan ng halagang ito. Hindi lang ito suhol, isa itong mantsa sa pagkakaisa ng mga pamilya ng biktima. Sa bawat lumalabas na detalye, mas nagiging mabigat ang tanong kung hanggang saan nga ba ang kayang bilhin ng pera at sino ang tunay na biktima, ang tumanggap ng alok o ang hustisyang naiwan sa ilalim ng limpak-limpak na salapi. Mga kaalam, malinaw na hindi lang ito simpleng kaso ng pagkawala, kundi kwento rin ng takot, pera at panggigipit. Mahirap husgahan ang pamilya Inunog dahil hindi natin alam ang bigat ng sitwasyon nila. Pero nakakalungkot isipin na pera ang naging kapalit ng hustisya. Para sa akin, malaking tanong kung bakit may kailangang manuhol kung wala naman silang tinatago. Ikaw, kung ikaw ang nasa ganoong sitwasyon, pera ba ang pipiliin mo o hustisya? I-share mo naman ang magiging sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.